Hello mga kamamay, gagawa tayo ng horoscope po, no? Yung love horoscope para sa gabay pag-ibig po ng lahat ng zodiac sign, no? Kasi yung Venus po at Mars ay talagang gagalaw ngayon, no? Sa isang sitwasyon na talagang magbibigay po, no, ng seryosong emosyon. Siyempre maaaring maging no, maging mas malalim po, no? At magdala po ng sigla, no, at kakaibang emosyon, no? Siyempre may mga sitwasyon na nangangailangan din, no, ng katotohanan, no, at pangmatagalang halaga. Basta huwag ka lang magtataka kung ano po yung pwedeng mangyari, no? At kung ano yung katotohanan na parang kinakailangan. Siyempre, ito yung energy na pangmatagalang pangmatagalang impormasyon, no? At huwag kang magtaka, no, kung may mga biglaang pagbabago, no, sa iyong pananaw o pag-ibig. Kung may mga sistema o paulit-ulit na pattern ay biglang pwede pong biglaang may pagbabago. Ako si Madam Mamay, no, ay magbibigay, no, ng ating horoscope, no. Masimulan na po natin, no, para sa Aries. Meron tayong Four of Cups, no, at ang Eight of Swords, no. Ito yung energy po, no, na ang Aries po, no, ay may mga pagdadaanan, no, at may mga pagdududa po, no, na pwedeng maranasan, lalong-lalo na po, no, sa pagmamahal, at maraming sitwasyon, no, na talagang dumaan ka sa sitwasyon, Aries, no, ng paghanga, yung mga sitwasyon na maaring lumapit sa iyo, no. Ikaw Aries, no, ay talagang sa sitwasyon na to, no, ay nagbibigay po, no, ng lakas ng loob o meron pong pagkalito. Kung ano man yung pwedeng maging dahilan o pinagkukunan talaga ng gusto mo o gusto mong paniwalaan, iwasan lang yung sobra o taas ng emosyon, no, o sobrang reaction po, no. Umakbang ka lang, no, ng paatras kung kinakailangan at intindihin ang iyong sarili, no, sa panahon na may mga time na nahihirapan kang magdesisyon, no. At ito yung energy na kailangan mong pangalagaan, no, yung iyong sarili bago ka gumawa ng tamang hakbang, no. Huwag kang palilito, no. At sinasabi pa rin po, no, ng ating Eight of Swords, no, na yung pagiging direkta mo, no, o diretsong pananaw sa iyong buhay na talagang gusto mong pangunahan, no. At dito pinapakita pa rin na kailangan mong magbigay, no, ng importante o mas mataas po, no, o mas matinding pagnanais na gustuhin mo, no, na maimpluwensyahan ka ng planetang Saturn, no, ay humingi ka ng parang expectation. Sa love naman, no, may mga challenge tayo, no, na kailangan mong magpakatatag o humingi ng katatagan, no, para sa iyong kalooban, no, na kailangan po, no, ng kalinawan bago ka magbigay, no, ng solusyon o ng tamang desisyon para sa isang maayos na na resulta, no, pagdating sa love, ha? At ito yung energy na huwag kang papalito, no. Sundin mo lang kung ano yung pinapayo, no, o kinuutos ng iyong intuition, no? Kaya may mga desisyon ka ngayon, Aries, na maaaring kailangan pag-isipan mo muna bago ka gumawa ng tamang hakbang, no? Kasi possible po, no, na may mga enerhiya tayo kasi nakikita na hindi papabor sa'yo, no? Kaya kailangan medyo magbantay ka o mag-ingat ka, no, sa panahon na to, no. Iyong mga challenge, no, medyo mabigat, no, pagdating sa laban. Dito naman tayo, no, kay Taurus.
na si Taurus po, no, ay pinanganak ng April 20 hanggang May 20. No? Love energy pa rin po tayo. No? Yung intuition, no, at laban sa distraction na pwede po, no, na magdala sa iyo, no, ng sitwasyon na parang madali. Iwasan yung mga ganong desisyon. Sige po, ilalapag ko na po yung card ni Taurus po. First time ko pong ginawa, no, itong card na ito. Ha? At ito po, no, ang love energy po, no, ng Taurus, no. Intuition, ha? Huwag kang masyadong maging kampante, no? O panatag. Alam mo naman po yung nararamdaman mo kung ito'y magiging tama, no, Taurus, no? Pero may mga sitwasyon dito, no, na parang nawawalan ka na ng pag-asa, no? O dumadating ka sa sitwasyon na parang nalilito ka, no? O maaaring gumawa ka rin po, no, ng paraan para lumayo, no, sa mga taong dati mo nang nakasama o nakarelasyon, no? Basta wag mo lang baliwalain, no, yung emotional, no, instinct mo. Kasi dito, ito yung magbibigay sa iyo ng daan o ng pagkakataon, no, para maiwas ka, no, sa mga mabibigat na pagsubok, no. At syempre may challenge tayo diyan, ha. Ang Venus ngayon, no, bilang isang ruling planet, no, ay magbibigay sa iyo, no, ng pagnanais na sa panahon na ikaw ay magdidesisyon o gagawa ka ng magagandang pattern sa buhay mo, no? Lalong-lalo na po sa pag-ibig. Kung ito yung hamon, no, ng Mars sa'yo na gumawa ka ng mga desisyon na pwedeng magdala sa'yo ng tensyon, no? O mga energy na pabigla-bigla po, no? Sa pagitan ng iyong emosyon, no, at ng iyong challenge, no. Alam mo na, no, alam mo yung pinakapunto na gusto mong gawin sa sarili mo, no. Kasi sa ngayon po, no, sa panahon na to, no, mayroon kang no, challenge pagdating sa pag-ibig, no. Ang pag-ibig ay nangangailangan po, no, ng iyong presensya, no, focus na atensyon, hindi lang intensyon, no. Kailangan mong manatiling tapat, no, o alam mo yung totoong nararamdaman mo. Kasi kung ikaw po, no, Taurus, ay magbibigay po, no, ng sitwasyon na mahal mo lang siya o gusto mo lang siya dahil udyok ng mga ibang tao, no, dito ka mapapahamak, no, o dito maliligaw ang iyong emosyon, no. Kaya huwag kang palilito, ha. Pag pumasok ka sa usaping pag-ibig, no, gawin mo yung pinakatama, no. Sabi nga, mahalin mo ng buong puso, no, para hindi ka makaranas, no, ng mabibigat na pagsubok na ikagugulat mo na lang, no, sa tamang panahon. Okay po, no. Yan po yung Taurus. At si Gemini naman po, no. Pinanganak ng Mayo 1, Mayo 21, at Hunyo 20. O May 21, no, o June 20, medyo Tagalog tayo. Ang love energy naman, no, ang love energy natin, no, yun yung hahanapin natin, no, o ang pag-uusapan natin pagdating kay Gemini. Kasi si Gemini po, no, meron siyang pagpipilian po, no, pagdating sa emosyon, no, at kalinawan, no. Kasi ito yung direksyon po, no, na may two of wands, no. May direksyon kasi dito na maaaring nararamdaman mo, no, na parang hinihila ka pababa, no, ng iyong partner o ng iyong malalapit na kaibigan, no, o bahagi ng buhay mo, no, sa iba't ibang direksyon. Kaya hindi ka sigurado, no, sa isang sitwasyon, pero syempre mas kailangan mo po, no, na maintindihan, no, o mas malapit na maunawaan, no, yung mga desisyon na tatahakin mo, no. O kung kinakailangan na magkaroon ka ng kalinawan, no, kaysa sa isip, no. Sabi nga, sundin ng puso, no, bago ang isip, no. Iwasan din yung pagiging masyadong idealistic, ha.
Kasi sa panahon na 'to 'no, sa sitwasyon natin ngayon sa panahon na 'to 'no, ito yung, maaari pong maging dahilan para magkaroon ng delay 'no, pagdating po sa usaping, pag-ibig 'no, o sa mga pipiliin mong, sitwasyon ngayon 'no. At siyempre sa ngayon po 'no, meron tayong Knight of Pentacles na, dito po 'no, sa Knight of Pentacles 'no, na, dito mo po makikita 'no, yung iyong kakayahan, kung paano ka magkakaroon po ng mas maayos na, komunikasyon o yung mas papalakasin mo po 'no, yung, energy mo 'no, na para maging alignment po sa'yo 'no, o magkaroon ng katiyakan na mabigyan mabigyan ka 'no, ng mas malinaw 'no, na plano sa iyong, buhay pag-ibig o sa iyong buhay o, pinansyal 'no, sabi nga. Ito yung energy na kailangan mong makita, yung mga bagay 'no, mga bagay na makakatulong para sa'yo. Tulad ng kung ano ka o kung sino sila 'no, bago ka magbigay po ng totoong tiwala 'no. Kasi may mga challenge po 'no, na bahagi po ng buhay mo na kailangan mong tignan yung mga bagay na parang, hindi puwedeng magbigay sa'yo ng positive 'no, positive, way. Pero siyempre huwag kang padadala sa mga mabilisang pag-ibig o sa mas mabilisang mga desisyon 'no. Kasi may mga desisyon ka 'no, na mula sa past na naranasan mo 'no, na pinagsisihan mo 'no. Kaya dito sinasabi sa'yo 'no, Gemini, na maging ano ka, maging, mapanuri ka 'no, sa mga desisyon na puwede mong gawin 'no. At siyempre mas palakasin mo ang iyong pananaw 'no, para sa hinaharap. Kasi ito po'y, magiging future mo na maaaring magdala sa'yo sa tagumpay o maaari din pong magdala sa'yo sa pagbagsak 'no. Kaya mas maging maingat ka po 'no, kasi ang challenge po para sa'yo 'no, ay talagang medyo mas mataas po 'no, kaysa sa mga nakaraang panahon po. Ayan po 'no, salamat po. At silipin naman natin 'no, si Cancer. Ano ang tadhana 'no, o horoscope ni Cancer ngayong, July 'no, June 21 and July 22. Love energy pa rin 'no, na talagang si Cancer 'no, ramdam natin yung energy na nakukuha ko sa kanya 'no. Si Cancer po 'no, kailangan mo po 'no, dito meron tayong Seven of Swords 'no, na dito po 'no, kay Cancer 'no, ito yung energy na ito yung tamang panahon para, balikan mo ulit yung sarili mo 'no, at bigyan po 'no ng personal healing 'no. Kasi, mula sa past 'no, marami kang pinagdaanan na talagang parang dumating ka sa panahon 'no, na na-betrayal ka 'no, at kailangan mong pagdesisyonan 'no, para magkaroon ka ng bagong simula 'no, na maaaring magbigay sa'yo ng, magandang pag-asa 'no, o magandang, resulta ng emosyon 'no, na dito kahit na masakit po yung pinagmulan 'no, ng mga problema mo o mga pagsubok na dumating sa buhay mo, ito pa rin po 'no, yung magbibigay sa'yo ng daan 'no, para may magbukas na bagong opportunity o pinto 'no, sa isang, sitwasyon 'no. Puwedeng, kung nabigo ka 'no, sa iyong mga pangarap mula sa iyong nakaraan 'no, possible po 'no, na ito ay nagiging pagsubok lang sa'yo 'no. Pero siyempre 'no, hindi naman ibig sabihin na, dumaan ka sa mga pagsubok 'no, hihinto ka na, ha. Kailangan mo po 'no, na magpakatatag 'no, at dito po na papasok yung bagong simula 'no, para may magbukas na pinto o may magbukas na isang opportunity 'no, o isang, bagong pag-asa o bagong sitwasyon o bagong, bagay na magpapasaya sa'yo 'no. Kumbaga hayaan mo lang 'no, hayaan mo lang si universe na siya yung magparamdam na ito yung para sa'yo 'no. At ito rin yung, magbibigay ng paraan para hindi ka, mawalan 'no, ng pag-asa o para yung pagka-delay 'no, sa mga hangarin mo 'no, ay hindi magsara, ha. Kaya yung damdamin mo 'no, ay lagi mong i-ready na mas maging open ka 'no, at maging handa 'no, sa lahat ng
panahon na ikaw ay magpakatata. Sabi nga, no, ito yung energy po ng ating The Hermit na naka-reverse, no. Sabi nga, no, may malakas ka na connection sa iyong inner soul, no, sa iyong sign ay kailangan mo i-connecta ng buo, ang emosyon mo, no, o kailangan mong mag-heal, no, sa panahon na to. No, kasi ang challenge po no pagdating sa iyo, no, yung pag-ibig, no, ay ibalik mo muna sa sarili mo, at yung tiwala po, no, na matagal nang nawala po sa iyo, no, ay siya rin po yung magiging lakas mo o mas mapapagaang mo, no, yung sarili mo, at siya yung magiging sandalan mo, no, sa panahon na ikaw ay parang bibitaw na. Kaya dito po no sinasabi ng iyong card na kailangan mo na humakbang, no? Yung nakaraan na nakaranas ka ng sakit, no? O mga pagsubok na parang feeling mo wala ng katapusan o wala kang guide, no? Kung paano ka magsisimula. Napakinggan mo lang yung pagmamahal mo, no? Sa iyong sarili. At yung mga taong pwedeng magbigay sa iyo, no? Ng dahilan para ikaw ay maging matatag, no? At hindi ito yung magiging paraan, no? Para talikuran mo, no? Yung iyong sarili, no? At kalimutan, no? Yung mga pangarap mo, kumbaga panahon na, no, para bumangon ka, no? At panahon na rin para bigyan mo po, no, ng suporta, no, o self-love ang sarili, no? Kaya wag kang matakot, kasi ang relasyon mo, no, sa pagmamahal sa ibang tao, no, at sa sarili mo ay talagang magpapagaang po sa iyo, no? At magbibigay po sa iyo ng inspirasyon para magkaroon po, no, ng tamang landas sa hinaharap. Yan po, no, ang ating energy na nakukuha po, no, para sa Cancer. Dumating naman po tayo, no, para kay Leo. Si Leo po ay July, no? July 23 at August 20. Love energy pa rin tayo, no? Para kay Leo, kung may no, may energy tayo na nakukuha kay Leo. Kasi po dito sa ating card din nakukuha at sa energy po, no? Kung mayroong relasyon na natapos na, no? Sabi nga, kung mayroong kang isang opportunity, relationship, no, o pangarap na matagal mo nang tinapos, no, at nagdala sa iyo, no, ng sobrang stress, no, ito yung tamang oras, no, Leo, na kailangan mo iayos, no, o balikan ulit, no, yung iyong sarili, no, o isang bahagi ng buhay mo na magbibigay po ulit sa iyo, no, ng bagong buhay, bagong pag-ibig na maaring maglaan po, no, o magtapos, no, o magbigay po ng bagong simula, no. Kaya habang ito ay pwedeng mabigyan po, no, ng pasagutan, no, at mapagaang ang iyong sitwasyon, no, kasi sobrang bigat po ng pinagdaanan ni Leo, no. At ito rin po yung kinakailangang paraan, no, para sa emosyon mo na mabalanse po, no. At bigyan mo rin po yung sarili mo, no, ng tamang oras, no, upang umayon po sa iyo, no, yung mga pagbabago na gusto mo sanang simulan pero mas madalas naaantala, no. Kumbaga parang maraming tao, no, o maraming sitwasyon o pangyayari ang humahadlang, no, dito sa pangarap mong pagbabago, no. Kaya tutukan mo to, no. Sabi nga, mag-focus ka lang sa mga pagnanais mo na gawin yung tama, no, para sa buhay mo kasi may mga challenge po, no. At syempre, no, kahit naman anong pagsubok ang dumating sa buhay mo, no, may sikat din po ng araw, no, na talagang magbibigay sa iyo, no, ng bagong pag-asa, no, na maaaring magpatibay, no, o magbigay sa iyo, no, ng katatagan o tiwala sa iyong sarili. Pero syempre, no, yung kasalukuyan, no, na alignment, no, ay kailangan mong humingi, no, ng kalakasan, no. Syempre
wag mong kakalimutan no, na magpakumbaba no, sa sitwasyon na to no, para maiayos no, yung mga nangyari mula sa past. No? At syempre yung challenge po, no? Kahit na mahihirapan ka, no? Huwag kang susuko no, na tanggapin yung mga pagbabago po sa buhay mo, no? At huwag mong pigilan no, na gumawa sa iyo no ng tulong sa universe. No? Kumbaga, bigyan mo ng pagkakataon. Ha? Ito yung paraan no para sa mas maayos o mas matatag no ah, na sitwasyon, no? Sabi nga, no, mas panatiliin mo o mas piliin mo yung kabutihan o katatagan ng iyong mga pangarap no, sa buhay. No? Bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo na tumayo ulit. No? Tumayo ulit, mangarap ulit. No? Huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi hindi ka naman matutulungan no, ng mga taong ah, magbibigay sa'yo ng opinion. No? Dahil mismo sila, no? Sila mismo ang magda-down sa'yo pababa. Kaya ibalik mo ulit no, yung tiwala mo sa sarili mo. Maging simple ka. No? Kasi nakikita ko naman na masyado ka nang napipressure. No? Kaya bitawan mo na yung mga tao o yung sasabihin ng mga tao sa buhay mo. No? Kaya maging ikaw. No? Tanggapin mo kung ano yung mga pagbabago na inilaan sa iyo no, ng Diyos o ng universe. No? At dito ka makaka-recover o dito mo ulit makikita ang iyong sarili kung ano man yung magiging pananaw mo sa buhay mo. Okay po, salamat po. At pumunta naman tayo no, kay Virgo. Si Virgo po no, ay pinanganak ng August 23 at September 20. Shout out sa mga Virgo dyan. Ha? Kung ikaw ay Virgo no na dumaan sa maraming challenge no, lalo na po no sa pakikitungo sa ibang tao no o yung mga taong parang walang tiwala no sa iyong mga desisyon o yung mga taong nagbigay sa iyo no, ng hamon sa iyong buhay. Ito po ay para sa iyo, Ma'am Virgo o Sir Virgo. Dito po no, ang The Hierophant. No? Ito yung energy na may mga desisyon ka na ginawa mula sa past. No? At ang desisyon na to no, ay humantong no, sa pagtatapos no, o bagong simulain o espasyo na ginawa mo no, sa mga taong humila sa iyo pababa. No? Pero syempre, marami pong desisyon no, na talagang pinag-isipan ka. No? At dahil dito nakaramdam ka no, ng emosyon na hindi mo mawari no kasi yung sakit no o pagkalito no ay talagang hindi mo maiiwasan. Pero syempre ito yung desisyon na pwedeng humantong sa mas malalim no na pangunawa kung ano yung tunay mong gusto o pagnanais mo sa iyong personal na buhay. No? Hindi lahat kasi no, ng sitwasyon o pagkakataon o bagay ay kinakailangan po no, na magpatuloy, no? Lalo na pag toxic na yung paligid mo. At ito yung di naaayon no, sa iyong mga kagustuhan. Kaya dito, mas kinailangan mong hanapin ulit ang sarili mo no, at ibalik mo yung tiwala mo no, sa pagkatao mo at bigyan mo no ng mas malakas o mas matatag no na respeto po o yung mga pangarap mo. At huwag kang dumepende sabi nga no, sa ibang tao. No, syempre sa ngayon po no, handa ka na no. Sinuri mo na yung mga detalye no, lalo na po sa iyong sarili no at alam mo sa sarili mo na may mga katangian ka no na makakatulong no at makikita mo yung katotohanan no sa relasyon mo sa ibang tao, sa pamilya mo, sa mga kasamahan mo, no? O maging sa sarili mo. No? Kasi dito, no, naging palaban ka. No? At yung challenge sa'yo na dumating, no, na kailangan mo silang bitawan, no? Na dito sa pagbibitaw mo, no, o pag-alis mo sa landas nila, no,
kasama dito yung emotional pain, no, na kailangan mong bigyan, no, ng mas matatag o mas mabilis na healing progress, no, ang iyong puso. No. Dito naghahanap ka rin, no, ng kalinawan o ng pagkakatao maging malaya, no, sa mga alaala nila. No. Kaya anuman yung nakaraan mo, sabi nga, no, Virgo, no, ikaw ay mas madalas, no, na talagang nagiging biktima, no, ng mga tao mapang-api o mahilig manyura, no, ng pagkatao. Ano man yung mga sitwasyon na yun, palayain mo na ang sarili mo. Mas mag-focus ka na, no, sa mga pangarap mo. Tatagan mo, no, dahil hindi pa dyan natatapos, no, ang hamon ng buhay mo. Marami pang darating, no. Siyempre, magpasalamat ka dahil marami pang darating, no. Kasi pag tumigil na yung mga pagsubok o challenge sa buhay mo, no, ibig sabihin, no, nag-loss ka na sa earth. Kaya kailangan mapasalamatan, ha? Kasi may mga sitwasyon, no, na kailangan mong ihanda ang sarili mo sa mga pagsubok na magbibigay sa iyo, no, ng pagkakataon, no, pwedeng may mga opportunity na pipiliin mo ang sarili mo na mas makakatulong po sa kalayaan mo o mas magiging malinaw o matatag po ang isipan mo. Yan po si Virgo, no? Kaya kailangan po mag-focus ka lang, no, sa mga pagnanais mo para sa iyong sarili. Mas piliin ang kalayaan, kasiyahan, no, at tagumpay na talaga bibihira po maibigay, no, sa daigdig. Yan po ay Virgo, no? Nasunod naman po natin ay si Libra. Si Libra po, no, na ipinanganak si Libra, no, na ipinanganak ng September 23 at October 22. Ito yung love energy, no. Si Libra, no, ang energy ni Libra may matatag, no, pero may mga kaguluhan na naranasan po, no. May mga kaguluhan na naranasan sa sitwasyon, no, na kailangan may kasama ding pag-ibig. No, kasi dito si Knight of Pentacles po, no, ay maaari po, no, na itong kasabitan mo, no, o yung mga bagong darating na tao sa buhay mo, no, na maaring maging tampulan ka ng usapan, no, na maaaring bumasag po na sa emotional, no, emotional intelligent mo, no, na talagang dito, no, kailangan mong mag-switch, no, kumbaga kailangan mo pa rin harapin, ha, yung tiwala mo sa sarili mo, no, at ano man yung mga usap-usapan na pwedeng makaapekto, no, sa emosyon mo, ay kailangan mo pong balikan, no, yung sarili mo, no. At kung mayroon mang, no, mga sitwasyon o bagay na talagang itinago sa iyo, no, itinago sa iyo, no, ito po'y handa na, no, na maihayag, no, at ito'y malalaman, no, kaya hindi mo kailangan, no, na ma-pressure, no, kung ano man yung mga sinasabi sa iyo ng nasa paligid mo, kung ano man yung emosyon na nararamdaman mo, no. Basta dito, no, maglaan ka lang, no, ng tamang oras, no, para sa sarili mo. At bago ka lubusan na magtiwala, no, sa ibang tao, no, kilalanin mo muna. Kasi ikaw po, no, Libra, no, ay medyo ano pa, no, madaling magtiwala, no, pero syempre sa ngayon suriin mo, ha. Suriin mo kung ang taong mga nakakaharap mo ay totoo sa iyo, no, huwag masyadong magtitiwala. Siyempre sa sitwasyon na to, no, ay masaya sila kapag kasama ka nila o kaharap ka nila, no. At nagkakaroon po, no, ng pag-asa, no, o talagang feeling mo na babalanse ang lahat, no, kaya masaya ang lahat. Pero siyempre sinusubukan po nila, no, na i-manipula ang emosyon mo, no. At bilang isang Libra, no, huwag mong baguhin ang sarili mo. Kasi pag binago mo ang sarili mo, no, at sinunod mo yung mga pagmamanipula nila sa'yo, na alam mo naman sa sarili mo na ito'y hindi tama, no, at ito'y hindi makakabuti para sa'yo,
no? Magkakaroon ka dito ng challenge. Kaya protektahan mo po, no? Yung iyong sarili, no? Laban sa mga taong ah, wala nang pinili, no, kundi pag-usapan o paglaruan ang emosyon ng ibang tao. Kaya dito po, no, ipanatili mong matatag ka, no, sa mga layunin mo, no, na maging tapat ka sa sarili mo, no? At gawin mo lang yung alam mong tama o magbibigay sa'yo ng dahilan, no, para lumago, no, yung kaalaman mo o yung mga pangarap mo o makatulong ka, no, mismo sa sarili mo at matupad mo yung mga matagal mo nang minimithi, no? Para sa iyo Libra, no, sinasabi po ng card na to, no, na hindi lahat ng nakangiti ay totoo para sa iyo, no? Kaya iwasan ang magkwento ng mga bagay na pwedeng makasira sa iba, no? Kasi pwede po itong bumalik ng mas malala pa po, no, sa inaasahan. Kaya possible po, no, na pag hindi ka nagkaroon ng pag-iingat, no, magkaroon po ng mga kaguluhan, no? At ikaw yung pagmumulan. No? Kaya iwasan po, no, yung mga usapan na ikaw po ang mababalikan. Iwasan din yung mga kaibigan o kakilala na hindi nila kayang panindigan, no, yung mga sasabihin nila, baka po ikaw ang mapahamak, no, at mapunta ito, no, sa mas malalim at mas malawak pagtatalo, no. Kaya very careful ka, Libra, no. Salamat. At ang sunod naman po natin ay Scorpio, October 23 at November 21, no. Love energy pa rin tayo, no. Si Scorpio, no? Si Scorpion, judgment, no? Ito yung energy po, no, na kailangan mo magkaroon ng transformation, no, na kailangan magkaroon ng mas malinaw na pananaw, no? Kasi mayroong isang malaking pagbabago po sa iyong buhay, no, lalo na po sa buhay pag-ibig, no, Scorpion. Kaya mag-focus ka o huwag basta-basta, no, na gagawa ng desisyon, ang isang sitwasyon po, no, o isang bagay na nakaraan na, no, ay pwedeng biglang magkaroon po, no, ng pagtatapos, no, kung hindi ka magkakaroon ng pag-iingat, no, at bigyan mo po, no, ng mas priority na simulan, no, yung bagong simulain na maging totoo ka sa connection, no. Kasi ito po ay handog kumbaga babala ng iyong baraha, no. At sa ngayon po, no, ang energy ng Three of Pentacles, no, ay yung mga intensyon, no, ay kailangan mong pagplanuhan, no, o kailangan magkaroon ng pagbabago. No, kasi ito yung pinaka malakas na sitwasyon na magbibigay sa iyo ng kapahintulutan na harapin, no, yung mga katotohanan, no. Kung dati nahihirapan ka, no, na maging totoo, mag-voice out o magpaliwanag, no. Ito yung tamang panahon na may pagbabago sa buhay mo, no? Na yakapin, no, o maging totoo, no, para yung pagbabago na to magsimula na po, no? At syempre, pag may pagbabago po, no, mayroon pong bagong pag-ibig na pwedeng dumating sa buhay mo ngayon, no? At yung pag-ibig na to, no, ay magdadala po sa iyo ng katotohanan, no, at kasiyahan na maaring maging malaya ka, no, maging malaya ka sa buhay na parang ilang taon kang nagdusa, no. Kaya dito Scorpio, no, mas piliin mo, no, na yakapin, no, yung mga taong darating sa buhay mo, no? Hindi naman to yung literal na yakap, no? Ibig sabihin, tanggapin mo yung mga bago, no? Kung may mawala sa buhay mo, no, o iniwan ka ng iyong kapareha o partner o karelasyon, no? Kumbaga, hayaan mo sila, no? Yun yung desisyon nila sa buhay mo o sa buhay nila, no? At iiyak mo kung nahihirapan ka, no?
Kasi alam natin na ito yung pinakamahirap na bahagi ng buhay kapag nire-reject ka na ng tao, tuluyan ka ng iniiwan. Pero syempre, no, ito ay blessing para sa iyo, no? Kasi may darating, no, na bagong tao sa buhay mo na magiging totoo o mas magiging malaya ka, no, na maging ikaw kung sino ka man, no? At kaya hindi lahat po ng umaalis, no, sa buhay mo ay talagang magiging masaya, no? Kumbaga, dito lang po magsisimula yung bagong pagbabago, no, sa ah, usaping pag-ibig, no, o usaping opportunity, no, sa sitwasyon mo. Kaya kung malaya ka, no, at nireject ka ng iyong pareha, kaibigan, partner, or pamilya, huwag kang malungkot. Kasi may mga bagong opportunity na pwedeng mas tatanggapin ka ng mga bagong tao sa buhay mo. Lakasan mo lang ang loob mo, no? At magpakatotoo ka kung sino ka, no? Kasi hindi ka naman mahirap na pakisamahan at hindi ka naman mahirap mahalin din, no? Yan po, no, ang energy na nakukuha natin kay Scorpio. Mapunta naman po tayo, no, kay Sagittarius. Si Sagittarius po, no, ay pinanganak ng November 22, December 21. Si Sagittarius, no, mabilis tong magmahal, no? Mabilis magtiwala, at mahilig siyang umunawa, no, sa lahat ng sistema ng kanyang buhay. Madali din magpatawad. Kaya si Sagittarius malaya siya, no, na nagagawa yung mga bagay na magpapasaya sa kanya, no? So, diba? Ang the sun po, no, lumabas pa rin, no? At para kay Sagittarius, no, ito yung energy na talagang isang biyaya, no, o isang sitwasyon na talagang dati kinakapitan mo, no, yung pag-ibig na sobrang saya, no? At sa ngayon po, no, maaaring mangangailangan ka, no, ng pagbabago, no, sa iyong buhay pag-ibig, sa iyong mga plano, sa iyong sitwasyon, no, kasi parang yung sobrang saya, no, ay nagbigay po talaga sa iyo, no, ng maraming blessing, no, at pagkakataon. Pero syempre hindi naman laging masaya, no, ang buhay ng isang tao, no? Kaya yung mga biglaan, no, biglaang sitwasyon na kailangan mong hugutan ng pangunawa, no, at pagbibigay ka, no, ng kalakasan o ng higit na kapayapaan sa iyong sarili. Kaya dito, no, yung saya na nakuha mo, no, sa past connection, sa past relationship, no, naging malaki pong inspirasyon sa buhay mo. Kaya yung mga tao na naging bahagi ng buhay mo ay doon ka rin po, no, nakakuha ng mga bagong ugali na magagamit mo naman, no? Yung pagpapakumbaba, yung paghahanap ng kaalaman, karunungan, o magbibigay daan sa iyo, no, na makita mo, no, na mas malaki yung sitwasyon, no, o talagang parang mai-imagine mo, no, yung iyong bagong buhay, bagong pag-ibig, no, bagong karanasan, o bagong pagsubok na magiging handa ka naman kasi nasanay ka na po, no, o kumbaga ikaw yung tao na talagang dumaan, no, sa tamang proseso, no, para maging matibay, maging matatag, no. Kaya wala nang sitwasyon dito, no, na magpapahirap sa iyo. Kaya kumbaga may mga challenge na kailangan mo rin pong huminga ng malalim, no, at bitawan na yung mga inaasahang tao, no. Kasi nagbago na po, no, ang ikot ng iyong tadhana, no. At sa ikot ng tadhana mo, no, kailangan mo ng harapin, no, kailangan ng seryoso, no, o kailangan mo ng magbigay ng plano o maglaan po, no, ng tamang pangarap para sa kinabukasan mo, para sa sarili mo. Seryoso na po ang buhay, no, ni Sagittarius. Kaya dito po, no, kailangan mo na pong kumuha, no, ng inspirasyon mula sa mga taong naging bahagi ng buhay mo, no? Kumbaga, malaking mundo na po ang haharapin mo, no? At handa ka naman na. Kaya wala nang dahilan para matakot ka, no? Basta ipanatili mo lang, no, yung pagiging mapagpakumbaba mo, magiging kalmado mo, at ito yung magiging daan, no, para mas mabuhay po, no, o magkaroon, no, ng liwanag yung landas na tatahakin mo.
Yan po, no, kay Sagittarius. Puntahan naman natin, no, si Capricorn. Si Capricorn po, no, December 22 at Enero, January 19. Yan. King and Queen. No? King and Queen. Queen of Pentacles and the Emperor. No? Pinapakita po, napakalakas po ng energy. No? Na very successful, matalino, no? At marami pong mga achievement, no, na nakuha, no? Ito mag-asawa na to, no? O pwedeng magiging bahagi ko ng buhay mo. No? Ito yung katotohanan na commitment na pwede pong magbigay sa iyo, no, ng mas matagumpay, no, na buhay, no. Yung mga pag-uusap, no, tungkol sa pangmatagalang relasyon o commitment ay darating na po ngayon, no. Kung ikaw ay single pa, no, paparating po ito sa iyo. Pero kung ikaw po ay may kapareha na, no, sa ngayon po kontento ka na, no, at maligaya na, no, sa buhay pamilya, no. At kung ikaw naman po ay nangangarap pa rin, no, sa magiging kinabukasan mo, na makakamit mo po yung katatagan at pangarap mo, no, na maging maayos ang buhay mo. No? Kaya dito magiging malinaw po kung sino po yung pwede mong makasama na magiging seryoso po, no? At hindi lang basta-basta magiging partner. No? Sabi nga, malalim na pagmamahal, malalim na pangarap, no? At malalim na pagnanais na maging tahimik o bahagi ng buhay ang bawat isa. No? Dito po, no, sinasabi pa rin na talagang may mga desisyon ka na pwedeng umayon sa'yo, no? Kasi nararamdaman natin yung planeta ng Saturn, no? Na talagang magbibigay sa'yo ng mas matinding emosyon, no? O panggagalingan, no? Ng mga desisyong nasa tama para maisakatuparan mo, no, yung buhay pag-ibig, no, opportunity na hinahangad mo, no, o yung financial stability. Na dito po, no, may mga challenge pa rin na haharapin pero mas magiging magaang po, no, kasi yung suporta po ng iyong partner, bagong pag-ibig, bagong kaibigan, no, o bagong trabaho, no, ay talagang makakatulong po sa iyo, no, ng mas malaki, no. At syempre, kailangan mo lang maging tapat, no, at maging totoo, no. Kaya pag naging totoo at mas minahal mo, no, itong bahagi ng buhay mo na nasa harapan mo ngayon, no, o nakita mo naman yung suporta niya, no, ay talagang magdadala sa iyo to ng tagumpay, ha? At mananatili ka po, no, sa sitwasyong may progress, no, at may paglago pa rin, no. Kumbaga very powerful, very successful person, no. Kaya magtiwala ka. Huwag kang magkakaroon po ng alinlangan o agam-agam, no, sa taong nagmamahal sa iyo ng totoo. Kung binigay sa iyo yung katapatan, no, ibigay mo rin po yung katapatan. No? Pero syempre, hindi naman magiging perfecto ang lahat. May mga pagsubok pa rin po, no, sa isang relasyon, kahit na super, no, better nyo, darating at darating po yung mga pagsubok. Pero, pagsubok na patay ng inyong koneksyon. Kaya magtiwala ka na, ha? Kung ano man yung mga darating, no, kailangan maging matatag at maging ilaw ka, no, para ang iyong pinapangarap ng masayang buhay, no, successful o merong stability, no, makamit mo. Kasi nandyan ka na po. No? Napakaganda ng tadhana po, no, na iyong tinatahak, no, sa panahon mo. Pag-usapan naman natin, no, si Aquarius. Enero, no, January 20 and February 18 po, no, ang Aquarius. Kung ikaw ay single pa, no, wala pang kapartner o kakahiwalay lang, ha, sa isang connection o relationship, no, ito po ay para sa iyo. No?
Seven of Wands. Ito po yung energy, no, ng Aquarius. Dito po, no, hindi mo kailangan ha, na masyadong pumukus, no, sa pag-ibig. Dahil sa mga naranasan mo, no, parang ikaw pa yung nakaramdam, no, ng pagkakasala o pagkakamali, no, sa isang sitwasyon na hindi mo naman inaasahan. No. Kaya talagang parang naisisi sa'yo, no, yung mga pagkakamali na yun. Pero syempre, no, lumipas man o nagbago man ang tadhana mo pagdating dito sa connection na to, maaaring lumabas pa rin po yung katotohanan, ha, Aquarius. No? Kaya huwag ka masyadong malulungkot, no? O huwag ka masyadong magpapahila, no, sa mga problema na dumating sa buhay mo. No? Kasi may mga pagbabago naman yan. No? At masasigurado ka lang, no, sa landas na tinatahak mo, no, kung ano man yung nasa harapan mo, no, sa relationship, marami kang pagsubok, maraming stress na pinagdadaanan, no. Ito yung energy na talagang magbibigay sa iyo, no, ng impluwensya na kasama po noon yung planeta ang Uranus, no, sa sign mo na magdudulot po no, ng bigla ang mga desisyon na hindi mo para nakasanayan, no, sa mga nangyari po sa buhay pag-ibig. No? Kumbaga bago po sa iyo, no? Dahil nga naiimpluwensyahan ka, no, ng planetang Uranus. No? Kaya dito po, no, yung pagbuhay pag-ibig mo, no, ay may mga pagbabago, ha? At medyo kakaiba po, no? Yung pwede mong maranasan, no? Kaya kung ikaw po ay nagmumukmok o na parang ayaw mo ng mas maraming tao, no, kailangan mo pong lumabas, ha, sa comfort zone mo, no? Kasi kailangan mo po ma-realize sa sarili mo, napaka-importante po, no, ng buhay, no, na kailangan maging healthy po, no, yung emotional mo, yung paligid mo, no, kasi kung nagkakaroon po, no, ng epekto na parang super stress ka, nalulungkot dahil nga sa pinagdaanan mo, no, ay kailangan mong ma-enjoy ha ang nature, no. Hanapin po, no, yung kapahingahan, no, sa mga simpleng bagay o simpleng pamamaraan, no. Kasi dito po, no, kailangan mo po na makita ulit ang sarili mo, no, para mas mayakap mo o mas makita mo yung halaga mo, no, na kung hindi ka pinahalagahan, no, ng iyong relationship, no, malaki po yung nagiging epekto na to sa buhay mo, no. Kaya kailangan, no, sabi nga ng Aquarius, no, kailangan mo lang manatili ha na mangarap ka, no, at kailangan mo rin po, no, na bigyan ng pagbabago, no, yung sarili mo, no, na dito kung dati umiikot lang yung buhay mo sa iisang tao, sa iisang pangarap, malawak po ang mundo, no, malawak po ang tadhana. Huwag kang matakot na harapin yung mga pagbabago sa buhay mo kasi ito yung makakabuti para sa iyo, no. At sundan naman natin, no, si Pisces, no, February 1, February 19, no, and March 20. Si Pisces po, no? Si Pisces medyo laging tahimik, no? Tahimik si Pisces, no? Pero syempre, no, ang enerhiya niya, no, mabilis siyang magbigay ng emosyon, no? At syempre marami siyang mga parang toxic na relationship, no? Kaya kailangan, no, sa panahon na to o sa enerhiya, no, na nararamdaman natin, no, kailangan niya pong maglinis muna o mag-rest ng kanyang emosyon. No? Dahil nararamdaman mo, no, yung pangangailangan na kailangan mong alisin yung mga toxic sa buhay mo o yung lumang emosyon. No? Kung may mga sakit ng kalooban o hinanakit, tampo, no, o talagang binabalot ka ng kahirapan sa emosyon. No? Ito na yung panahon ha, na bitawan mo yung mga bagahe sa iyong buhay. No? Buhay pag-ibig, no? Buhay pinansyal, no? Ito rin yung magpapalaya sa iyo ha, na magkaroon po, no, ng puwang para sa iyong bagong simulain, no, o mas malalim na connection para sa iyong sarili. No. Sabi nga, no, ikaw po, no, yung energy na talagang magpapasya, no, dito sa pagpapasya mo, no, maging sensitibo ka, no, at mas palakasin mo o kailangan mong magpakatatag, no, na mabigyan ng daan yung mga sitwasyon na nagpahina sa iyo, no. Kaya kailangan mo pong makita ha yung katotohanan, no, at bantayan mo rin yung emosyon mo. Kasi masyado ka na pong nagkakaroon ng anxiety, no, sa mga pinagdaanan mo.
No? Kaya kailangan mo na linisin o tanggalin yung mga toxic sa buhay mo, ha? Kung ano man yung challenge na pinagdaanan mo, gumawa ka ng tamang hakbang o tamang emosyon. No? Kumbaga, huwag pa iralin lagi ang puso. Ha? Sa'yo po, no? Mas kailangan mo po ng isip, no? Kailangan mong proteksyonan yung sarili mo at yung emosyon mo. No? Dahil sa ngayon po, no? Durog na durog ang puso mo no? Sa mga pinagdaanan mo, napakiramdam mo no? Ay talagang ginamit ka lang, no? Inabuso ka sa emosyon, no? Kaya kailangan po ipanalo mo, no? At balikan mo ulit, no, yung sarili mo bago ka nagmahal, no? Tanggalin mo. Tanggalin mo na yung masasakit na emosyon, tanggalin mo na yung mga energy na nagbibigay sa iyo ng dahilan para bumalik-balik ka sa kalungkutan, no? Ito na daw po yung tamang panahon, no, para ibalik mo naman sa sarili mo, no, yung tamang oras ng pagmamahal, no? Tama na, magpahinga ka na raw, ha? Magpahinga na sa mga pagsubok, bugbog ka na, no? Sa mga challenge, lalo na po sa emosyon. Kaya kailangan, no, sabi nga sa sarili mo, no, harapin mo naman ang sarili mo. Bigyan mo naman ng katotohanan, no, at talagang padaluyin sa iyo, no, yung pag-ibig na pinapangarap mo. No? Okay po, no, sana marami po kayong natutunan, no, at salamat po sa lahat ng nagtiyaga, no, at nakinig. Ha? Thank you so much po, no. Ako si Madam Mamay, ang inyong tarot guide.